Ang korporasyon na nasa likod ng dambuhalang proyektong ito ay walang iba kundi ang Ayala Land Incorporated, na isang ganap na subsidiary o kumpanyang pagmamay-ari ng Ayala Corporation. Ang Ayala Corporation ang kinikilala bilang pinakamatandang conglomerate o malaking pagsasama-sama ng mga negosyo sa buong Pilipinas na itinatag noong panahon pa ng mga pananakop ng mga Espanyol. Ang pamamahala at pagmamay-ari ng pamilya Zubeldi Ayala sa kumpanyang ito ay nagpatuloy sa loob ng ilang henerasyon, kung saan ang mga prominenteng leader ng pamilya tulad ni Jaime Augusto Zubeldi Ayala at Fernando Zubeldi Ayala ang nagtimon sa korporasyon patungo sa makabagong panahon ng pamumuhunan sa real estate, pagbabangko, telekomunikasyon at utilities. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, ang unit ng retail ng Ayala Malls ay binuo upang pangasiwa ng mga lupain at gawain at gawin itong mga sentro ng kalakalan. Ang kasaysayan ng pagsisimula ng partikular na sangay na ito ay nag-ugat sa pagpapalawak ng tinatawag na Entertainment City at Asiana City na matatagpuan sa Parañaque. Formal na binuksan ng Ayala Malls Manila Bay sa mga mamamayan noong Setyembre 26, 2019. Bago ang ingrandeng pagbubukas na ito, ang pagpaplano at konstruksyon ay nagsimula ilang taon bago ang itinakdang petsa upang matiyak na ang disenyo ay aayon sa nagbabagong pangailangan ng merkado. Matatagpuan ng dambuhalang strukturang ito sa Macapagal Boulevard, corner ASEAN Avenue, Asiana City, Baclaran, Parañaque, Metro Manila. Ang lokasyon ay pinili dahil ito ay isang strategic reclamation area na malapit sa dalampasigan ng Manila Bay, na unti-unting nagiging sentro ng turismo dahil sa mga nakatayong malalaking kasino, hotel at mga tanggapan. Ang Ayala Land Incorporated ay naghangad na magtayo ng isang natatanging pasyalan na lalampas sa sukat ng kanilang mga naunang proyekto tulad ng Glorieta, Greenbelt at Trinoma, sa pamamagitan ng kanilang pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at sa mga developer ng Asiana City tulad ng DM, Wenceslao and Associates. Nakuha ng kumpanya ang karapatang ariin at paunlarin ng lupain. Ang pagtatayo ay sinagawa ng kanilang sariling construction arm, ang Makati Development Corporation, na nagbuhos ng malaking pondo at lakas paggawa upang maitayo ang gusaling may 5 palapag at may kabuuang gross floor area na umaabot ng mahigit 400,000 square meters, dahilan upang ito ang maging pinakamalaking mall sa buong network ng Ayala. Ang Ayala Malls Manila Bay ay isa sa mga pinakamodernong simbolo ng komersyo at arkitektura sa Pilipinas ngayon. Bilang pinakamalaking Ayala Mall sa buong bansa, ito ay sentro ng kasiyahan, kainan at pamimili. Subalit sa likod ng napakagandang mga pader nito, makikislap na ilaw at malalawak na pasilyo ay isang kamanghamanghang kwento ng inhinyera at isang seryosong paalala ng kapangyarihan ng kalikasan. Ang mall na ito ay hindi itinayo sa natural na lupa, kundi sa isang reclaimed land sa Asiana City, isang artipisyal na lupain na dating bahagi ng dagat ng Manila Bay. Bagamat ginamitan ito ng pinakabagong teknolohiya upang masigurong matibay ang pundasyon, hindi pa rin maikakailang mga natural na panganib na kaakibat ng pagpapatayo ng dambuhalang struktura sa ibabaw ng dagat, lalo na kung may mga tumamang malakas na lindol. Ang pagkakagawa ng mall na ito ay isang patunay ng talino ng tao. Noong dekada 90, sa pamamagitan ng Philippine Reclamation Authority o PRA at mga pribadong developer, hinalukay ang buhangin at itinambak ng milyong-milyong tonelada ang lupa upang ang bahagi ng Manila Bay ay makalikha ng bagong espasyo para sa modernisasyon. Para maitayo ang Ayala Malls Manila Bay sa hindi totoong lupang ito, gumamit ang mga inhinyero ng mga deep foundation piles o naglalakihang konkretong haligi na binaon ng napakalalim. Umaabot hanggang sa pinakailalim na matigas na bato o ang bedrock ng dagat. Ang paraang ito nagbibigay ng stability sa mall, dahilan kaya napapanatili nitong ligtas at matatagang gusali sa araw-araw na operasyon nito. Gayunpaman, ang pagiging reclaimed land ng pinagtayuan nito ay nagdadala ng mga posibleng panganib na hindi maaaring baliwalain. Ang pinakamalaking banta sa mga strukturang itinayo sa artipisyal na lupa ay ang tinatawag na soil liquefaction. Sa oras ng isang napakalakas na lindol tulad ng pinangangambahang The Big One, ang malakas na pagyanig ay nagiging sanhi upang ang maluwag at basang buhangin sa ilalim ng reclaimed land ay umasal na parang likido o putik. Kapag nangyari ito, nawawala ang kakayahan ng lupa na suportahan ng bigat sa ibabaw nito. Bagamat ang mall mismo ay maaaring hindi gumuho dahil sa mga haligi nito ay nakatapak sa matigas na bedrock, ang mga kalsada, parking lot at mga bangketa sa paligid nito ay maaaring lumubog, mabitak ng malaki o masira. Bukod sa liquefaction,
May iba pang mga panganib na maaaring magkatotoo dulot ng lindol at lokasyon nito sa baybayin. Una, ang banta ng tsunami o storm surge. Kung ang lindol ay magmumula sa Manila Trench sa ilalim ng dagat, maaari itong magdulot ng higanteng alon na direktang sasalanta sa mga struktura sa tabi ng baybayin. Pangalawa, ang ground settlement o pagkaantala ng lupa, kung saan ang ilang bahagi ng artipisyal na lupa ay maaaring gumuho papunta sa dagat o lateral spreading dahil sa puwersa ng pagyanig. Pangatlo, ang matinding pagbaha at pagkasira ng mga linya ng kuryente at tubig sa ilalim ng lupa na magdudulot ng isolation o pagkakahiwalay ng mall sa ibang bahagi ng lungsod habang may kalamidad. Sa pangkalahatan, ang Ayala Malls, Manila Bay ay isang obra maestra ng modernong inhinyera na idisenyo upang makatiis sa mga natural na sakuna. Subalit ipinapaalala ng sanaysay nito na ang kalikasan ay may sariling batas. Ang pag-alam sa mga panganib na dala ng hindi totoong lupa ay hindi upang maghasik ng takot, kundi upang bigyang diin ang kahalagahan ng patuloy na paghahanda, mahigpit na pagsunod sa building code at ang katotohanan na sa kabila ng galing ng tao, ang kalikasan pa rin ang may huling pasya. Ang estratehikong lokasyon ng establishmentong ito ay isa ring malaking bahagi ng tagumpay nito sa modernong panahon. Dahil ito ay matatagpuan sa kahabaan ng Macapagal Boulevard, madali itong mapuntahan mula sa Ninoy Aquino International Airport at konektado ito sa mga pangunahing daanan tulad ng Cavitex at NAIA Expressway. Upang mas maging kaakit-akit sa mga mamamayan, nagtayo ang pamunuan ng sarili nitong transport terminal na nag-uugnay sa POC sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, gayon din sa iba't ibang ruta ng bus at taxi patungo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at karatig lalawigan tulad ng Cavite at Laguna. Ang pagsasama ng pampublikong transportasyon sa disenyo ng infrastruktura ay nagpakita na ang kumpanya ay hindi lamang nag-iisip ng kita kundi naglalayon ding magbigay ng kaginhawahan sa mga manlalakbay at manggagawa. Sa paglipas ng mga taon mula noong magbukas ito, ang Ayala Malls Manila Bay nakaranas din ng mga hamon, tulad ng pagpapatupad ng mga malawakang restriksyon dahil sa pandemya noong taong 2020. Gayunpaman, ang matatag na pundasyon ng Ayala Land Incorporated ay nagpahintulot sa establishmento na makabangon sa pamamagitan ng pag-aangkop sa bagong normal. Nagbukas sila ng mga pasilidad para sa mga alagang hayop tulad ng barkyard at pinayagan ng mga panlabas na aktibidad sa Central Garden upang masigurong kaligtasan ng mga mamimili. Ang kakayahang magbago at tumugon sa mga krisis ay nagpatunay lamang na ang pamamahala ng pamilya Zubelde Ayala ay may pangmatagalang pananaw para sa kanilang mga ari-arian. Ang patuloy na pagpuno sa mga bakanteng pwesto ng mga sikat na lokal at international na tatak ng damit at pagkain ay nagpapakita ng tiwala ng mga negosyante sa potensyal ng lugar na manatiling nangunguna sa larangan ng komersyo. Ang epekto ng proyektong ito sa ekonomiya ng lungsod ng Parañaque ay hindi matatawaran sa pamamagitan ng pagbibigay ng libo-libong trabaho para sa mga cashier, gwardiya, utility worker, sales clerk at mga profesional na pamamahala. Nakatulong ang establishmento sa pagpapababa ng antas ng kawalan ng trabaho sa rehiyon. Ang mga buwis na ibinabayad ng korporasyon at mga tenant nito sa lokal na pamahalaan ay nagagamit sa mga pampublikong programa sa infrastruktura ng lungsod. Ito ay nagpapatuloy na ang pagtatayo ng isang malaking negosyo ay may malaking ambag sa pangkalahatang pag-unlad ng isang komunidad. Ang Ayala Malls Manila Bay ay hindi lamang isang POC para gastusin ng salapi, kundi isang makina ng ekonomiya na nagpapadali ng yaman at oportunidad sa katimugang bahagi ng Kalakhang, Maynila.